Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Food Establishments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Issue Ora Mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. At ngayon nga talagang mainit na ang panahon, mainit na rin ang sitwasyon dito sa probinsya ng Sorsogon dahil sa nalalapit na itong desisyon 2025 ng eleksyon para sa midterm and local election. At ngayon po, binigyan tayo ng isang napagandang pagkakataon sa araw na ito upang makapanayam natin ang isang tumatakbo sa pagka-board member dito po sa 2nd District. Kailangan po natin managalog kasi yung mga nanonood natin sa atin around the world, sabi nga. So, para sa pagpapakilala ng ating kasama ngayon, narito po, ibibigay ko sa kanya ang microphone. Sir? Kutabi si Jun Glipo, sarap man po na aspirant para Bukal, San Segundo Distrito, San Sorsogon. So ako tabi, dati man akong konsihal, San Bunto, San Erosing. Nakaduwa man ako na termino. So, yan dati man akong teacher, licensed teacher ako sa nagturo man ako sa high school, sa Galiano, sa National High School. Way back noong 90s pa. Then nakapasa ako ng Napolcom. Then nagpulis po ako. Then 2015 nag-retired na po ako. Then doon na po pumasok noong 2016. Nag-konsyal na ako. Nagkandidata ako konsyal. So pinalad man, matagal na po ako sinduwa na termino para konsyal, dili sa Bunto sa negosyo. Opo. Bali sir, sa gusto ko pong yan duman sa pagiging konsyal mo, ano? Siyempre, sarap po na talagang mandato. Kumbaga, ang pagserbisyo kaya sa gobyerno, iba po ang lado kang talagang minukna ka dahil sa profesyon mo o talagang luminaban ka sa pagserbisyo sa tao, lalo na pwedeng sabi mo ngani nakaduwang term ka as municipal councilor kang Erosin. Ano po itong mga tinutukan mo saan nasa pagsiserbisyo ka bilang konsyal kan munisipyo kang Erosin? Actually, saan ako po konsyal sa 2016 to 2022, nagharoon naman ang naipasa ko na resolusyon ng mga ordinansa. Ang nalumduman ko, ang mga significant na ordinansa, ito na kabi na CCTV ordinance na way back 2016, wala kasing sa pagkakaram ko,
biniripay ko man ini sa sangguniang panlalawigan na baga sinura pa man sin ordinansa sa panahon na yadto manungod sa mga CCTV ordinance. So ako propose ako sa sangguniang bayan at problemahan ang CCTV ordinance. Ang napapaloob sa yan to lang na mga daragon na establishment, di man yan to na mga saragnay, paresang barbershop, sari-sari store. Yan to lang na mga paresang gasolinahan, mga beach resort, mga resort, mga darago, groceries. Mga lang ito ang qualified para magkaroon ng CCTV. Bago sila tawag doon? Mag-secure ng mayor's permit. Opo, mag-secure ng mayor's permit. Kaya puwan, may igwa na silang CCTV. Diri sila ma-approve pag wala sila sin CCTV. Sa rungani na nangyari sila na sa ninuldapan LBC. Okay. Pala. Sa way back pa niya ito 2017 siguro, 18. Sa ninuldapan LBC dyan, ang nakasolve sa to, sa madaling salita, ang CCTV sa LBC. So na, din may nagkawat si mga motorsiklo sa sintro na pansad to by sa pamagitan ng CCTV na panyan to. Na-identify. So, very useful yan to na ordinansa ko na nahimuan pa. Ang sarap patabi, ang pagkaroon sin mga additional insurance and benefits sa mga barangay tanong. Pero sinuwide lang po ini. Kasi kung siya ako sa erosin, batas erosin lang po ini. So, nagkaroon sin mga GSIS insurance for the very first time, nagkaroon ng GSIS insurance ang bilog na tanong sa bilog na erosin. Ay, sir, ini paano garo sa mga board member na nagdadalagan sa imo ko lang pininahiring na advokasya mo na manungod sa sa riders follower. Ako po, kasi ganito po yan. May koneksyon na naman ang kuwang ko dyan, ang buhay ko sa riders. Talagang based on your own experience? Opo, lahat ng, actually kulang pa yan, sir, yung mga majorities na uminagi sa buhay mo. bali ba kuha ngayon, Pag napagdaanan mo. sanay talaga na, okay, complete yan to. Actually, yung sa riders na yan, kung makikita mo dito sa aking naging din ako, deputize ako ng LTO, dito sa mga naging position ko sa gobyerno, Talagang naging deputize ako ng, ito legit ito mayroon akong ID na kulay, pero nag-training ako, nag-seminar ako sa LTO, deputize ako ng LTO way back 2010 siguro yun. Hindi ko na makalang exact na year. So napapansin ko na maraming walang disiplina sa mga reckless ba, pati sa mga documents, hindi sila unaware, pati mga magurang unaware sila sa mga bata nila, di nila na-educate ang bata nila na bata ka pa, di ka pa pwede magmotor, pag na-aksidente ka, thank you ka. So ganito, pag 17 anyos ka na, pwede ka na kumuha sin driver's license. So 16 ka pa lang, 12 years old ka pa lang, hindi ka pa pwede. Pero ang mga mangurang nato, mayamod nato, naturotindog pa lang, yung mapasakrang na sa motorsiklo, kakamatay baga sa motorsiklo, halos mga teenager. Kasi una, wala lisensya, pampayan yung kung sa story, haruhado pa. Yeah. Haruhado, dalagan. Malaksi kasi mapusok pa sila. Di katulad nato na mga may
medyo may edad na, aba, 40 dalagan, masaya na tayo eh. Sira, gusto na ra. Ang tambotso, modified pa, may karburador na, adyasan pa, para sumumpit ang motorsiklo. Yan. Kaya sa ako, pagka kita naman ay pinanan, magkakaroon kita pag-aaral, education, i-educate na ang mga bata, ang mga magurang na irog sa dapat na edad na dapat ang bata sugad lang sa di makadarasin motorsiklo o sasakyan sugad sa di na edad na ini may dili nga na sa magurang na kung anoan pwede na magkuha sin license dapat yan, minimum 17 years old. Sana. Sa 17 years old, dapat may parents consent yan. Pag 18, medyo, kasi may iba na gusto ko na magkakuha license na bata pa. Ina-allow na sa LTO ang 17 years old. Pero wait, parents consent. Kaya may knowledge din ako sa din sa advocacy ako ini na riders sa transportation. Hindi lang ini riders actually sa company. Po, kalikit na nila ang transportation. Opo. Diretso tapos sa transportation, sir. Opo. Ang transportation naman, yun na nabanggit ko kanina sa unang statement ko na naging taxi driver ako. Yes. Naging jeepney driver ako. So, experience na ako dyan. Sa teenager pa ako, nag-taxi na ako sa Manila. Di pa ako sa mga aircon. Ano ito parang baga ng mga Gemini. Yeah. Na Gemini. Mga kulay yellow. Yellow, white diesel, na. Diesel. Di pa yun. Tapos ano kung sa to, di pa yun ang digital. Yun na ang metro. Tumba-tumba. Yeah. Ayun, experience ko rin yung yung taxi. Sakripisyado talaga ang pag-taxi. So, doon naimod ko na halos kung di ka madiskarte sa pag-taxi, medyo diyo lang may uli mo sa pamilya mo. Kasi ako doon, tekniko, may Skyflix na ako naman. Kasi minsan, tanghali na gutom ka na. Pag masabi ka, makaon na ako. Pagbaba mo sa pasahero, may punara. Kaya, nakuha ng pagkaon mo ako. Sabi mo nga, pagkahatod ko sa day, makaon na naman ako. Pag drop mo na naman, may punara na naman. Inabutan ka rin alas 4. So, kaya dapat may please ka niyang tubig. So, yun ang mga experience ko sa yan, kuha naman nato doon sa transportation. Actually, marami namang nagkuha niyan, nag-advocacy. Dito sa Sorsogon, baga may yung modernized. Pero si Senator Baga, nagsasabi na sabi, madali maraot ay chap-chap na lang ang mga para makato sa sarok na kasi di ko alam kung kay Irogsong kay di pala ako driver, pero kung kita po pala rin mapapahapyawan naman yun kung maging committee ba man kita sa transportation, may maisishare man ako kasi halik nga ako sa transportation din, naging jeepney driver ako. So kabisado ko rin ang mga kwan dyan sa panahon buso-buso kung gusto mo magtipid, pag abot mo sa Sorsogon, mapila ka. Pag pila mo, alas 5 ka na magbuso ka, hindi ka rin sure kung may pasayro ka, patas ka lang sa pulo. Sugal din ang pagbuso. So, mamaya ang mga experience ko sa transportation. Okay po, sir. Hindi po sa Roman po sa pagsusulong ni Ma'am Asigi po na po manong sa kooperatiba. So, ano po ang
plano mo pa rin na idadala mo sa gunat ng lalawigan? Opo. May kooperatiba ako dili. Lately lang na kooperatiba ko. Naging chairman man ako sa Dinsaro na kooperatiba sa mga parauma. Dili sa buong to San Jose. Na-registered mo ini. Actually, kung lang ini, may saro na kaibigan na may sadiri na cooperative. May 7 members dati sa dana ka cooperative. Then, pina-check mi sa CDA. Puro pala sila, for dissolution na. For cancellation of ika-cancel na ang cooperative kasi diri na nirenew ang mga wala na sila sa ito ng mga mayor's permit, di na nag-renew. Tapos di na rin nag-renew sa ito na issue sa CDA yearly and compliance certificate and good standing certificate of good certificate of good standing okay man ang buhok mo pero yun ang sa ako pina-process na gawan ko man sa paraan na makomply ang mga requirements. Nagpa-pinabit kami na nag-COVID kaya hindi rin na nakasikaso kay murang na rin ang chairman. So sa madaling salita nabuhay ni ang kooperatiba yan ako kung kita man papalarin siyempre magkakaroon man kita sin pagreparo o papakusunod naman ang kooperatiba kasi sa imod ko katabi ang co-op pagka salay na co-op baka sin manapapansin sa gobyerno napapansin sa gobyerno ang mga drag-ulang cooperative yun ang reality hindi ko lang naranan mga drag-ulang co-op pero yun ang reality pag salay na co-op hindi napapansin napapangakuan lang pero napapako kumbaga napangakuan ka na gusto mo pa to pa rin Sabihan niya ano? Oo, kasi ako member, naging biktima din kami sa promises kasi kompleto na kami may yung na-process ko na yan pumunta pa ako sa Naga, sa Dayangdang kasi yan ang main office ng ng cooperative mga kooperatiba sa Naga City. So okay na, pransyado na, kumpleto na kami. Nakapag-open na nga kami ng kasi ang pinaka-sinyalis na good ka na ay makakapag-open account ka na sa bank. Kasi ang bank doon nahihihin sa iyo ang mga bylaws, mayor's permit, resolution, officers, etc. Once na naka-open account ka na sa ang bangko kasi pinakamahigpit dyan na agency pagdating sa documents ng kooperatiba kung mag-open account ka na naka-open account ka na sa land bank antimano sure ball kompletos regalos na ang kooperatiba mo so makusugon mo ng boot na mo na magsurat sa mga actually di man nga kami nagsurat sa conference ina-announce ito ito ang co-op na to mayroon kong matatanggap na ganito galing kay senator magpapasa na ng papel disseminate ito nasa listahan na kayo. Very good. Siyempre, patawag ka ng announcement sa mga members mo. Palakpakan na. Very good. Magkakaroon na tayo ng
subsidiya. Una, ang subsidiya, pera eh. Pangalawa, conversion to sa kuan, sa kayo papipiliin kung ano ang machinery na gusto nyo. Worth 450,000 yata yun. So, nagpas kami naman ng proposal kung ano. Aba, dumating ang panahon na promises talaga are made to be broken. Wala kami natanggap hasta ngayon. Mga benefits. Kasi maliit kami nakuha. Yun ang pagkita ng Sangguniang Panlalawigan member, hahanapon tayo na kay sugad-sugad na nangyayari na naaapi ang mga maliliit ng kooperatiba. Dapat matagan tayong pansin. Ito naman darako, pabayad na yun kay multi-millionaire na yan eh. Well established na. Dapat kung sa pagdaranunan, sa magkaramanghod, hindi na mayaman, okay ka na eh. Hindi na mga medyo mahihirap na kapatid. Ito dapat ang tulungan. Kasi, kumbaga sa pag-imod ko, ang pobre, lalong pumupobre. Ang maliit, lalong minamaliit. Correct. Yun sila ang palagay, ang pakiwari ko ba, ang pakiramdam ko. Kasi, bakit ko di masabi? Victim kami. Victim kami ng ganyang sistema. Hindi ko alam kung kinukupit ng other agency. Kaya nga kung magkaroon tayo ng pagkataon sa Sangguniang Panlalawigan, mahanap natin ang mga, kung paano nangyari. Kung nakupit ba talaga yun o na-dissolve, ipatawag natin for committee hearing yung mga agency na involved doon sa yung CD, patawag natin. Bakit ako hindi ito nag-materialize? Sabi niyo, ito, napakaganda ng mga papel na palakpakan ng mga tao na lumaki ang tayo nga eh. Ngayon, murmuring, yung nagbubulong-bulungan, ano ba ito? Ganito ba talaga ang government? So, kasi yung kooperatiba na yan, related sa farmers yan eh. Mostly. Yan, ang kooperatiba sa farmers yan. Di, siyempre, kung walang ayuda sa farmers, talagang maghihirap ang farmers. Paano tayo makapagpa-training sa farmers? Kung mismo ang kooperatiba, sinusuppress na ang budget o tinatago. Hindi ko alam kung anong nangyari. Yun lang po ang medyo masasabi natin dyan sa kooperatiba. Okay. Other sir na nasa advocacy mo pa kasi hindi po talagang ano lang yun eh. May gusto ka pa bang ilagdag sa mga advocacy mo sa pagdalagan mo or kung panatin ka nga po mag-involve ka? Actually, tama na rin yan kasi meron pa man sana pero yan na muna kasi Pag nanalo na. pag nanalo na, marami akong sisilipin pa na mga o papahalagaan na mga actually nasa kung ano ito, nasa Facebook ko itong mga vendors kasama ito eh. Yan. Mga vendors kasi alam mo naman mga vendors kaunti mo lang kita niyan eh. Tapos minsan sinisipa pa din sa pesto. So sabi niya sa mga papahalagaan na mga vendors tapos yan nasabi ko na yung barangay tanod Yan. na Insurance, ano? insurance. Actually, may nag-benefits din dyan sa Gabaw na pansinayam. Nakasalis din ng 60,000. Sa LGU yun, sa GSIS. Ako pa mismo nag-upod pagkuha sa cheque. So, nag-benefits na sa ito na ma-ordinance ako. Tapos, siyempre, dito naman siyang pabayaan ang mga PWD. Kung may resolution mga doon na mahimo, makakuha tayo resources, kaya alam na ba na ang PWD batas na rin yan, pero limited ang resources. Pati nga, sinabay ko ng LGBTQDD kasi
Yan, saro yun sa mga pangko, mga kababayan, solo parent. Ako po yung mga matagal na pansin pag kita po napuhan. Halos, pero pati ka, nasabay ko pa dyan, naisip ko, indigenous people, yung mga IP. Kasi siyempre, kaupod naman yung sa community. May mga leader kasi ako na IP rin, ha? Siyempre, nangangailangan din sila ng danunta. Kaya siyempre baga, hari sila sa community. Yes, dapat magtagal na sila sa patas na mag-gobyerno. Sorry sa mga kato kapahalaga. Okay. Okay, sir. This time, magagawin po sa inyong pangapudan. As in, sabi nga nito, ang pangapudan, mensahe po sa tao, lalo na politiko sa Segundo Distrito, na ini po ng mga advokasya mo, talagang bako ini napipisapit na pinangako na is gagawin pa. Oo. Hindi talagang ulog sa buot mo na uutubon mo yun. Ayaw po tabi, palawagan ko tabi sa mga kababayan ko sa Segundo Distrito. Ako po tabi isang aras ng pag-serbisyo. Masabi ta na may napaimod naman kita ng serbisyo diri kay drawing. Kung imo dun sa track record, 27 years na po ako nag-service sa government services. Pira pa po yung private. Sa government services lang yan. So, ako lang masasabi na pag kita po na ilihir, matutugunan tayo ni. Kaya may naman kita sin prueba. Kumbaga may yun na kita sinahimuan. Ini, continuation lang ini. Sabi ko nga rin, pag nagtitribuna ko, 27 years in the government. Kung maaari, madagdagan ta sin tulo para wala botal, 30 years in the service. Kaya 3 years bagaan. Ano yun na makaasa mo kamo sa bayad na pagsiservisyo ni John Glipo, numerous high sa balota. Hindi ba sabi yun? No. Okay. So, yan mga tugang numero 6 sa baluta sa Segundo Distrito Provincia ng Sorsogon, Mr. Jim Gipo. Sa ngarap po kang bignisap kang Bicol TV Sorsogon, nagpapasalamat po kami kay Sir Jim Gipo sa pagpaunlak sa muya ng one-on-one interview para po sa tuyang programang Issue Ora Mismo. Para po sa Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod, si Rosauro Amistoso, Marinaldo, sa Diyos Mabalos, Provincia ng Sorsogon. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pamklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV. Mga kababayan at kamaranghunan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-mayor, suportahan. Sharon ay sa imbiliin, sinari servidor niyo forever. Pag serbi approve the best, pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konsiyo ibalik para happy kita always. Gubat no natudanunan, asin ato darahon, nagdadanon sin tunay an intention magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan, malinig maabilidad nan may aram. Ang serbisyo ni Mark Lozano ay tunay at totoo. Mula sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan, tungo sa turismo, tubig at infrastruktura. At sa bawat programa, may pag-asa at pagbabago. Para sa busaing ganon, ang pangarap ay magkakatotoo. Arangkada sa
Velas I love tayo. Si Neneng Velas ay ating pag-asa, kaya't magtulungan tayo. Dapat na pagtiwalaan sa mga tagabulan. Kaya't halina kaibigan, siya ay ating sabayan. Neneng Velas para kunsihan, kunsihan na mapagmahal. Si Joio Cordona, puno sin paglaong, kaya ang bulan niyan magayunon. Oh, kan Joio na imutan na, padagos ang pag-unhan sa buntutan. Yan sa pagserbi, wala kaya hahanapon pa. Mayor Mio, labis ka talaga. Tonelo no limang kanyang pangalan, sa pagsisilbi nasubukan. Asenso ng debate nararamdaman, tuloy-tuloy ang dalay ng biyaya sa bayan. No limang pangalan, laging tatandaan. Ang mayor na masasandalan ng buong sambayanan. Liin ang number 4 sa balota para mayor. Lahat tayo kay Nono, mayor natin si Nono. Boto ang number 4 sa balota para mayor. Subukan natin si Nono, mayor natin si Nono. Mga kababayan, hamos na! Tony Escudero, congressman natin sa segundo distrito. Mayroong paninindigan at makatao, tunay na maaasahan at kaibigan mo. Panalo ang lahat kay Tony Escudero. Tao diri poder, pantay-pantay na pagtrato. Ikalawang distrito siya ay ating iboto. Kongreso Tony Escudero, panalo! Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita mga tugang sa satuyang programang Isyu Ora mismo. Katatapos lang po sa kan entrevista niya to sa pagkabukal kan segundo distrito si Bukal John Glipo. Ang tugang po kan 3-term board member na si Bukal Arce Glipo. And this time mga tugang, diretso kita sa satuyang programa. Mientras po na dagos kita sa satuyang programa sa Isyu Ora mismo. And abangan ta po mga tugang an sa tuwing live interview Hello? na Peter? ikokondukta. Paano nga nito? Hindi ko maano. Nawawala eh. Naka-live na kita, Harold? Ha? Biglang nag-appear yan. Wala pa si makakaulay ta po mga tugang live sa Satuya si nagdadalagan po siya for City Vice Mayor Emmanuel Manning Julata. Hatakod nga ni kayo na gusto ta po klarohon, kaya pig-ayos ta po ang video. Habo ta po ning via cellphone lang na audio niya. Gusto ta po may pailing ang talagang video kay ni Vice Mayor Manning Julata na kung saan may nagsisirkular kasubanggi or kahapon pa na namamalita na wala na daw kalaban si Vice Mayor Eric Juneda sa pagka-vice dahil sa ganda na daw kuno si Chok Manning. Kaya mga tugang ipapahiling tapo sa Indo ang mismong video. Naka-video naka-video na si i-call ko ulit ha. I-call ko ulit lang tabi Vice para sabi nga ipamahiling talaga ninda na na hiyaon ka po. Alive na alive and kicking. Yes. Okay, Harold, nakapasok na ba si si Kagawad?
ayos lang po kagawad ang video sige lang, tabi. na makapasok. Sila nag-ayos mo. Ayan. Standby lang po. Okay. So, Harold, nakalaog na ba si kagawad? Nawawara ang video, napaka-indaw. Pero kanina naglaog na, di ba? Okay, so standby po kita. Aren. So, steady lang po. Bye, sa imong camera para po dahil po mawara ang connection taligdi. I-call ta ulit, Harold? Ha? I-call ta ulit? Maka-call ulit kami kagawad para mahiling tapo sa tuyang digdibay sa yan, hiling nga daw tabi para makadirect contact kita po sa tuyang aspirant for City Vice Mayor at walang ini na magkatunggali. Ipapamutang pa na wara. Napuputol talaga pa di. Pang edit nila. App na gamit pang video po. Ha? Ikaw na siya, dahil ko na hilindig di. Parang Viber. Okay, Vice, good morning po. Hello, Vice. Maraw. Ta. Yan. Halika daw. Ayan, halika daw kung makalaog. Para mahiling ta si Vice. Standby lang po. Hindi po mga tugang na issue na nagluwas. Very important po ini. Seryoso po ining usapin. Saan ka mag-accept? Sarap na po. Na, dili? Tanggalan mo yan. Nag-aagawan ka mo, ipapaharap mo yan. Ini? So din ko ini Sa account mo, nasa GC ka man ba kasi? Dili ko. Ay, mali. Mali siya. So, sa indigdi. Didi? Okay, tapos call ko na? Ikaw mag-accept ba sa Hello? Hello? Okay na ba? Test. Ayan, so nahiling ko na si Vice. Naglaog na sa video ta. Ikakrap ta lang siya para mas maging clear ang sa tuyang live call kay City Vice Mayor Emmanuel Maning Julata. Okay, habang pig-ayos po ang connection niya to. So, sa mga nakaantabay po, kita po na nga po dan sa tuyang programa na ini po para po ini sa pagtaw sa indo ning impormasyon, klarifikasyon, anuman po na serbisyo publiko an ihahatod niya to sa indo. Hindi po para sa Banwaan kan probinsya. Banwaan as in probinsya kan Sorsogon an sa tuyang programang issue ora mismo. And ano man po na programa digdi ini po nasa lado kan pagsiserbisyo publiko para po sa kagabsan. Okay, nakalawag na si Vice. Vice, good morning. Good morning. Good morning, Sao. Okay. Thank you very much po sa tuyang oras na itinaw mo. Inot po sa gabos, kumusta po ang sa tuyang Vice Mayor? Okay, buti tumawag ka, Sao. Dahil
I've been receiving calls. May mga tumawag sa akin. Kaya nga po, ini po na pagtawag ko po sa imo, just to give clarification those issues na nagluwas po sa imo na ganun ka na daw po. Diyos ko miyo. Amo, kay di ko naman alam na hahantong sa ganitong mga karuming taktika or karuming mga idea na impapaluwas ninda niyan. Sabi ninda, gada na si Maning Jolata. Ang aram ko tabi, igwa kay Jolata na gadan, baka they mistook it for myself na ako yun. Baka Pero, alam mo tabi nga ni, kaya nga ni, kita, even in social media, kahit na regular newspaper tayo, kahit na nasa mainstream media tayo or nasa social media, dapat mag-ingat po tayo sa mga sinasabi. Unless, pagdating sa politika ay sinasadya nila para, ano pa nga naman, kung one-on-one lang ang laban namin ngayon, eh di pag wala ng kalaban, eh di panalo na ang kalaban kung sino ang buhay. The fact is, hindi sana po ganun kung if we will just stick on fair game. Correct. Dapat kung patas ang labanan, bakit kailangan pang humantong sa mga ganito? Akala ko ba ang laban namin na ito David against Goliath, na ako si David at maliit lang po ako. Bakit kailangan katakutan ngayon? Pero I'm happy. So, ako po ay masaya at ikinalulugod ko na balita sa buong Sorsogon na ako po ay buhay na buhay. Alive and kicking? I'm alive and kicking. Mas malakas pa po ako sa kalabaw. So, naitabi ka mo magparapaniwala kan issue na yan unless something bad happens to me now and election day. Sana po naman walang mangyaring ganong karahasan o anumang pagbabanta sa ating mga buhay. Whoever is the candidate, life is sacred. Hindi po yan biro-biro na mayroong magbabanta o kaya yung magbabalita ng mga ganyang pinapatay na ang isang tao. Kahit na po hindi ako. Kahit na sinong tao ang ibalita, napatay na buhay pa. In fact, ay malaking kasalanan pa rin po yun. Exactly. Inuunahan na nila ang Diyos, ang pong may kapal. Yun lang may karapatan na magbawi ng buhay ng tao. Hindi po tayo o sino man sa mundo, tabi. Yan. Sabi nga ni po baga, no? Kagawad, ang karma nito, ang problema. Yung nga ni baga, tabi. So, I mean, they daw sinda napakaliit namin. Dahil kaming kwarta, wala kaming machinery, dahil kaming mga dakulo na mga tao na masusugo o mga bodyguard lamang. Dahil po tabi kami kayan, lalo na po tabi ako. Mag-isa akong naglalakad dyan sa Sorsogon City. Mas gusto ko pa nga niya naglalakaw ba kung nagsasakay sa sasakyan o sa kotse. Because I wanted to be with the people, hindi po yung nilalayuan ang tao. Kaya etong sana po, magkikiusap po kami sa mga kaibigan, sa mga kalaban lalo na. I don't think we have to resort to this kind of political tricks and maneuverings. Bakit kailangan magresulta dito? Politics and elections are just they're just so many better things to talk about than politics and elections. Lilipas din yan. Ang eleksyon na isang araw lang at ang pamumulitika dapat ay 45 days for local elective officials.
Yes. Napakadaling panahon para mga pagkakaibigan at samahan ay mabura dahil lamang sa maruming politika, tabi. So, Okay. Since Vice, ayaan po alive and kicking na hiling da sa tuyang istasyon and talagang nagpapatunay ini na saro ini na desperate move ba kan kalaban mo or sabi nga ni ang mga nag-uulang sa pagserbisyo mo sa publiko? So, in all fairness, di man tabi ako makasabi kayan kung sino ang source. Yes. Pero maliwanagonon siya nagsumbong sa kuya kasuhapon. Kasuhapon. Hindi, ngayon lang. An hour ago, na natatarantangani na nag-apod sa kuya, tabi. Pigbarita ngaya gadan na. Madiyan na ngani ko tako sa imo, tahilingon ko ngaya talaga kung talagang may nangyari sa imo. Sabi ko, daiman tabi, salamatonon manggararay sa Diyos, na daiman ki masamang nangyari sa kuya tabi, pero ang pagbabarita po kayan, ang pagkakalat po kayan. In fact, it is a crime. Sa social media, magano ka ngayon ng fake news. Krimen na rin po yan. Kaya nga po dapat mag-ingat po tayo. And then, ang pakiusap ko lang, huwag naman po sanang hahantong sa isang violenting mga panahon ang pagdating ng eleksyon because sabi ko nga ni tabi, ang eleksyon isang araw lang tabi yan. Political campaigning is only good for 45 days for local elective positions. So, wag nating hayaan na ang politika at ang mga usapin tungkol sa eleksyon ang mamayani sa ating buhay. There are so many things, ulitin ko po, mas marami pang mahalagang bagay kaysa politika o sa eleksyon. Matitiis mo ba na magkaaway kayo ng kapitbahay mo kahit lipas na ang eleksyon? Pero minasta ka mo nag-iiwal, iba ang politika kan kataning mong balay, iba man ang paniniwala mo sa politika. And that is why may cooling off period tabi ang politika. We have to cool down ourselves. Relax lang po tayo. Ako ani ang nagdadalagan, ngani akong kwarta, pero relax pa rin po tabi ako. Dahil naniniwala po ako that there is a supreme being guiding all our actions. Kung maniniwala lang po tayo sa Diyos, wala pong gulo. At let's just believe on the democratic processes na mapairal sa Sorsogon. May demokrasya pa rin tayo. Sundin po natin yon. Magkakalaban man tayo sa politika, there's still democracy to lean upon. Pagtibayin po natin ang demokrasya, wala pong masamang mangyayari po sa atin. Hindi lang po sa akin, kahit kanino pa man sa Sorsogon tabi. Ayan. Magayon po ang sa imong panaramon, Vice. And Vice, ano pa po ang plano mo sa natatala na pirang aldaw na lang na karampanyahan? I think 2 days hanggang sa aga na lang, hanggang Biyernes na lang. Sa base po sa paglibot-libot mo, ano pa po ang mga bagay na pwede mong ipaabot sa mga konstituentes kan Sorsogon City? As usual, tabi, I have always advocated. Ako po ay, ang advokasya ko po lagi, ever since, ay good governance. Okay. Clean government. Clean and honest government. Kaya nga po, sinasabi ko, kung mayroong Ping Lacson sa Senado or Miriam Defensor Santiago sa Senado, ako po'y ganun din dito sa City Council. As head of the City Council, gagawin po namin ang lahat ng makakaya for the betterment of the people's lives in Sorsogon. Ano po? Ulitin ko po, lilipas ang politika. Ano man ang gagawin namin, paano pa kami for example, ako,
paano pa po ako makapagpapatuloy ng magandang serbisyo sa Sorsogon kung kikitlin niyo po ang aking buhay? Pakumantabi araw kayan ang tao, ang pagiging buhay kan tao digdi sa mundo. So, let's keep it. Let's relax. Nagkakampanya tabi kami, di kami nagbabuwa. I, for one, can tell you, kung ano man ang pagsasabi ko sa campaign field, campaign trail, may mga basehan po yan. I will never say anything that has no basis. So, pasensya na po sa mga na tinatamaan. Sabi nga po baga, bato sa langit. Ang tama ay bukol. Bato sa langit. Ang tama ay huwag magalit. Ganun lang po yun. I'm happy and alive, Sal. Thank you for calling me. Yes. Thank you for your concern. Sorsogon, at least you've seen my live video. Alam niyo na po na ako'y buhay na buhay. Sana po'y wala naman po sanang tao na may plano sa akin ng masama o may hangarin sa aking masama. Kasi po ako ang taong walang masamang tinapay. Everybody is a friend. Everybody is welcome. Yan. Ako po ay ganyan na tao. Simple. Walang iniitsapwerang tao, tabi. Ciao. Okay. So, salamat nun po, Vice. And at least nahiling ninda sa toyong programa na nasa 38,000 followers na ang sarong Maning Julata is alive na alive at tuloy ang plano, as in sabi nga nito, pag serbisyo sa City of Sorsogon. Pasensya na po, Sorsogon. Taday na nga ni ako nakalabar dahil kan mga apod ka na nagkakatararanta ibang tao digdi sa bakod. Sabi ka na natabi ako, pero pasensya na po kayo. Hindi pa po ako nakapaghilamos. Sorry po. So, thank you very much. Thank you. Thank you very much po. Yan po ang satuyang ginagalangan na City Councilor kang ang satuyang Vice Mayor aspirant na si Maning Julata. Okay? So, mga tugang, at this point in time, tatapusin ta po ang satuyang programa para sa isyo ora mismo. Dahil po, may ilalab kitang sarong entrevista na kung saan na ipahiling na po ini alagad supposed to be siya ang guest tangunyan dahil iba po kundi si first nominee kang magsasaka party list na si Mr. Rebor Lasay. So habang pig-upload ta pa po ang video dahil na po ini-request niya na kung ano man po ang sasabihin niya sa entrevista sa tuya, ini po ang iluluwas man niya giraray. So mamaaram na po kita and magbabalik po kita sa diit na minuto para po utawan onra ang special edition kan sa tuyang programang Issue Ora Mismo. Maraynaldo po. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV. Tarantado sila, mas tarantado ako. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.
Sharon, Sharon. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-mayor, suportahan. Sharon, Sharon. Ay sa imbiliin, sinari servidor niyo forever. Pag Serbia, probe the best. Pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses. Siya talaga among the rest. Sa konseyo ibalik para happy kita always. Gubat no na to danunan, asin ato darahon. Nagdadanon sin tunay an intensyon magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan, malinig, maabilidad nan may aram. Ang serbisyo ni